Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon. Ang nagawa ng bagong Pilipinas, korupsyon. Ibalik ang droga, ibalik ang kadugyutan ng ating bansa. Yan ang nagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Siya mismo may hawak ng drugs eh. Siya mismo ang may hawak. Bongbong Marcos eh. Ba ang nakakapagtaka bakit hindi kasi siya pumapayag hindi pumapayag ito mga ibang politiko sa panukalang batas ni Robin Padilla na kailangan magpa-drug test ng lahat ng mga nakaupo sa government. Siya mismo ang tatama. Sila mismo. Ayaw rin nilang pumayag na ibalik ang death penalty sa mapapatunayang kurakot na politiko. Sila ay mismo ang unang mamamatay sa sila elektrika. Ang unang-unang mamamatay sa sila elektrika, si Congressman Abante. Susunod si Jaldico. Susunod si Martin Romualdez, si Rita Araneta Marcos, pati si Ontiveros, kasama si BBM. Dapat ilagay sila sa sila elektrika. Kaya dapat na maupo ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, may mga nagagawa eh. Hindi magnanakaw. Akalanin mo, iniimbestiga nila 125 million lamang. Samantayan yung kay Jaldico na budget na ninakaw niya 500 billion. Kay Martin Romualdez naman 500 billion. Bakit hindi ipinatawag sa House of Representatives at bakit hindi inimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros? Kapatid Rimulya, tagpapaiban. Oo, tagapapahin. Napakarami nilang ninakaw eh. Samantala, dun sa ano sir, yung mga nag-a-apply sa ombudsman. si ano yan? Kasi yung Rimulya. Si Rimulya na gusto niyang hawakan ng ombudsman. Kasi alam niyo na, kasi ang unang hindi ako nakakalimot, gusto niya magpapoint sa sa Comelec. Papalitan niya si George Garcia. Ito lang gusto niya kasi siya ang hawak sa lahat ng botante. Ngayon, ang papanalo nila lang ang gusto niya. Ngayon, hindi lumusot ang plano na yon. Ngayon naman gusto niya magpapoint sa ombudsman. Tanga para daw mas mapabilis ang impeachment kay Bibi Sara. Napakawawalang hiya ng mga yan. Bakit sila sumusuway sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na itigil at ibasura na ang impeachment kay Bibi Sara. Pero ang mga buhaya, nilalabanan nila ang Supreme Court. Napakawalang hiya ninyo. Pinakataas-taas ang hukuman sa Republika ng Pilipinas, susuwayin ninyo. Sino ba kayo? Mga buhaya. Kasandal sa kay Bangag eh. Nakasandal sa adik eh. Ang nakakalungkot pa dyan, yung mukhang unggoy na si Tory. Ay, bumalik na sa nila, sa probinsya nila. Bumalik na sa probinsya nila. Kasama niya na yung mga pinsan niya, kapatid niya. Oo. Natawa ako eh. nung meron siyang sinabi na walang adik na pogi. Ayun. Ibig sabihin, parang inamin ni Tory na siya mismo adik. Oo. Kasi hindi naman siya pogi eh. Tapos nagreklamo si Bongbong Marcos. Ba't daw sila tinira ni Tory? Ang masakit pa dyan, ginamit lang siya ng administrasyon. Ginamit lang ng administrasyon. Ngayon wala siyang pagkinabang, tinanggal na siya sa posisyon. Ang sakit sa pakiramdam nun. Oo. Ngayon, kawawas din ngayon dahil wala na siya sa Kristo. Dahil nagigil ang taong bayan sa kanya, kailangan magtago na sila kung pamilya. Soobin na natin ng Malacanang. Dapat. At pababain na sa pwesto ang mga politiko na yan. Hindi tayo dapat matakot sa mga baril nila. Hindi tayo dapat matakot sa mga posisyon nila. Kasi kung hindi dahil sa atin, wala siya sa posisyon nila. Oo. Ako halos sa lahat ng rally, nandun ako. Nagsasalita. Noong rally natin dito, sa EDSA Shrine dito mismo, nagsalita rin ako noon. Pag uwi ko, hinabol ako ng mga hampas lupa. Akalanin mo, papakulong nila ako, wala naman akong kaso. Almost 8 months ako nagtago dahil hinahanap ako. Sinasabi pa nila, bayaran ako, di piso wala akong bayad. Binayaran ako ni PRRD doon sa magandang loob niyang ginawa niya sa ating bansa. Hindi pera ang binayad niya sa akin. Yes. Hindi pera. Oo, yun man lang kaligtasan natin, malaki na yun eh. Malaking bayad na yun para sa atin. Pero hindi ako matatakot. Ngayon nandito na naman ako, lumabas na naman ako. Kaya thank you sa ating lahat. Kaya dapat mamaya 5:30 sa lahat na nanonood ng mga Pilipino, pumunta kayo dito sa EDSA Shrine, sa Robinson Galleria para ipakita natin sa mga buhaya niyang hindi tayo nasisindak sa kanilang mga sungay.
Etong Quadcom na ito, hindi sila patas eh. Kung mag-imbestiga sila, hindi sila patas. Nung una, pinapatawag ang mga DDS vlogger, tama. Kasi ayaw nila ng fake news. Tapos, ang tanong, bakit yung siraulong TikToker na vlogger ng loyalistang si Francis Balahura, hindi nila ipinapatawag sa House of Representatives? Hindi ba fake news yan? Fake news yan kasi palagi niyang sinasabi na nagnakaw si Sara ng sako-sakong pera. Ang tanong, saan pinunta ni Sara ang sako-sakong pera? Magpakita ka ng ebidensya, Francis Balahurang mukhang adik na hampas lupa ng ebidensya mo. Paano po, ano po ba sir ang masasabi mo itong gustong ipatawag ni Toby Chanco si Saldico na ayaw pumayag ni Boy Dila. Ay, sino ba? Ayaw yung pumayag ni Boy Ni Hipon. Abante. Ayaw, hindi papalitan ko na ng pangalan si Abante ngayon. Oh. Si Congressman Hipon. Oh. Congressman Hipon. Hindi ho, sabi ng mga taga Maynila sa distrito niya, hindi raw karapat dapat tawagin ng congressman yan, hindi raw nila ibinuto yan eh. Wow! Tanga ba siya? Hindi dapat ipatawag si Saldico? Oh. Ayaw pumayag niya. Kaya malamang kasabot niya siguro yan, kaya niya hindi pinapatawag. Nakinabang din siya eh. Tapos sasabihin niya, walang karapatan ng House of Representatives na tawagin si Saldico. Wala raw. Eh bakit mo pinatawag sa House of Representatives ang dating Pangulong Presidente na si Duterte? Diba? Tapos sasabihin na naman mamaya ni Claire Castro, kami ay gumagawa ng malawakang investigasyon ngayon. Sila ay dumadaan sa due process. Pero mismong Pangulo ng ating bansa, hindi sila dumaan sa due process. Niwalang ang binabang ano ang ICC, kinulong nila si PRRD. Tama. Sila ang batas, kung sino pang may pakinabang, siya pa ang kinugulpi. Si PRRD, lahat ginawa niya sa bansa. Kaya nagtataka ako sa mga estudyanteng galit kay PRRD. Alam nyo, si PRRD napakagalaki ng nagawa niya sa ating bansa. Noong panahon, nung hindi pa naupo si PRRD, di natatakot kang sumakay ng jeep na meron kang daladalang kwintas. Hindi ka makapag-cellphone habang naglalakad. Mga estudyanteng umuwi galing sa school, nilirep, nilalagay sa drum. Pero pagkaupo ni PRRD, sino ang nakinabang? Tayo, mga Pilipino. Tatahimik kayo mga Pilipino. Nawala ang mga snatcher, nawala ang mga hold-upper, mga drug addict at mga sindikato. Pagkaalis ni PRRD lahat ginawa niya, binabatikos pa siya ng mga batang buang. Hindi niyo ba alam na kung hindi dahil kay PRRD wala kayo ngayon? Di malamang lahat kayo ngayon adik. Pangit na ngayon. Babalik ka tayo sa dating Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon.